rekta na ho tayo dito kay Katunying at ang kanyang mga punto de vista augnay dyan sa mga isiniwalat netong si Ruina Garma dyan sa Quad Committee. Ito na ho mga kababayan, pakinggan ho natin itong si Katunying. Sa ayaw mo natin at sa gusto talagang dadaan at dadaan sa ating mga balita. Ito pong hearing ng Quadcom ng Kongreso. Ito, lalo na nga po yung pagbubunyag na ginawa nito pong si dating PCSO General Manager Ruina Garma. Ilang linggo na rin po kasing nasa detention ng Kongreso itong si Garma. Tingnan nyo naman po yung kanyang itsura. Halata mong kagagaling sa matinding pag-iyak. Ito po halatang nababalisa o stress. Stress na stress sa kanyang kalagayan. Ano? Doon po sa statement, doon pong sworn affidavit statement na binasa po at iniyakan pa ni former PCSO General Manager Garma, ay meron po siyang isang binanggit sa statement niya. Ito, gusto ko po itong talakayin sapagkat may mga nababasa kasi ako dito Ano po sabi niya? Isang maga daw nung May something 2016, sabi, hindi pa presidente si Duterte, baka sigurado panalo na siya, pero tinawagan daw siya, pinapunta daw siya at sinabi daw sa kanya ni noon ay nanalo na Pangulong Duterte noong 2016 na kumuha ng police officer, eto with emphasis, kumuha ng police officer na ano daw, na miyembro ng Iglesia ni Cristo. No. Alam nyo? Yun ho, yung noong entrada pa lang netong si Garma, nung linabas niya yung mga katagang Iglesia ni Cristo, meron na ho tayong naramdaman na kakaiba. Kung inyong napansin mga kababayan sa mga nakalipas na araw, sunod-sunod ho yung courtesy call netong mga Duterte na to. Bago pa ho yung Quad Committee hearing na yan, etong si VP Sara, nag-courtesy call dyan sa INC. Kaya ito fair warning sa mga crocodile kung ano man ang pinaplano nyo sa INC, hindi ho tayo membro. Hindi ho tayo membro ng INC. Kung ginagamit ho nila itong Quad Committee na to para takutin itong INC dahil papalapit na ho ang 2025 midterm election, malamang sa malamang, isa ho sa kanilang mga strategiya para makuha ang atensyon nitong pamunuan ng INC na wag nang entertain o kung ano pa man itong mga Duterte na to. Nag-send ho sila ng ganong signal dyan sa banggit ng mga katagang INC dyan sa affidavit na yan, itong si Ruina Garma. Yun lang atin dito sa tingin natin, konektado ho yung pagkakabanggit na yan sa pag-courtesy call ni VP Sara, sa patuloy yung mga kilalang membro ng INC na nasa loob ng politika, yung ilan ho dito sa mga personalidad na to, tinatayuan ho nila yung tama dyan sa House of Representatives. At yung tama na yon nagkataon mga kaalyado ho natin. Isa na ho dyan itong si Vice President Sara Duterte. Nakita nyo ho yung ginawa nitong si Congressman Rodante Margoleta sa pagtayo niya doon sa budget deliberation ng Office of the Vice President. At isa din ho siya sa mga kilalang miyembro ng INC na nasa loob ng politika. Kaya sa tingin ho natin, nag-sisend ho ng signal itong mga aso ni Tambaluslos dito sa INC na to na dapat marunong kayong lumugar kasi meron silang ipapakitang exhibit yung ginawa ho nila sa KOJC. Kung yung yung pagbanggit sa mga katagang INC, kung tama ho ang ating suspetsya, sa tingin ho natin, kailangan hong maghinay-hinay netong mga aso ni Tambaluslos sa mga ganyang klaseng galaw sa dyan sa House of Representatives. Hindi naman ho natin sinasabi mas superior ito sa ganyan, pagka gumalaw yan, ganito mangyayari. Hindi ho. Kasi magiging obvious na paggayan, pero patuloy ho nila yung pagbira na yan sa INC. Yung ginagawa nila dyan sa pinapit
kita naman dun pa lang sa entrada nitong si Gatonying na iyak. Sobra yung pag-iyak nitong si Royina Garma habang binabasa niya yung kanyang sworn affidavit. Talagang kitang-kita naman ho na napilitan lang ang ali. Ngayon dun sa kanyang sworn affidavit kasama ang INC. Kaya talagang napaka kailangan ho nilang i-weigh, itong mga congressman na to, kailangan ho nilang i-weigh ng maayos. Itong isa na to, kasi pagka nagkamali sila dito, lalo ho silang nagayak. Dinudumisan ho Dinudumisan ho nila yung, INC. Siyempre, war on drugs. Tapos, nagpapahanap ng tatrabaho, dapat pulis na INC. Naku, napakalabo ho nun, kaya, bantay lang ho itong mga congressman na to. Sa tingin naman ho natin, yung pagsasalita na yan ni Gatonying, marami ng mga congressman na nakapanood at dapat maghinay-hinay ho sila sa mga susunod na hakbangin na gagawin nila dyan sa Quad Committee na yan. Mga kababayan, kung gaano lang kaliit ang porsyento ng Iglesia ni Cristo sa kapulisan, napakaliit lang po. Napakakaunti lang ng Iglesia ni Cristo na pulis o kaya police officer. Opo. Kasi ang pulis ngayon, nasa 200,000 na yata mahigit ang bilang eh. Pero ang tanong ko doon, una, kung hindi pa ninyo alam, si Pangulong Duterte, bago siya naging Pangulo, ay hindi po niya masyadong pinapahalagahan ng Iglesia ni Cristo eh. Ang totoo nga po nun, hindi po, may pagkakataong hindi ibinoboto ng Iglesia ni Cristo. Ito pong si Mayor Duterte noon. Kaya nga, minumura din niya ang Iglesia ni Cristo eh. Ngayon, para sabihin niya, kung totoo man yun, na kumuha ng police officers na mga Iglesia ni Cristo, salita ni Garma yun, na di umano inutos ni Pangulong Rodrigo Duterte. Pangalawa, pagka ba, dahil nabanggit ko nga sa inyo kanina na napakakaunti lang naman ng iglesia, pagka ba merong ibang police officer, halimbawa police officer, si Garma mismo, kasabihin ba niya, pumili ka ng mga Katoliko, o kaya Muslim, pumili ka ng mga Muslim, o kaya naman ay mga born again, pumili ka ng mga born again. Hindi po ba mga kababayan? Wala mo talaga malabo. Kung bakit nasali bigla ang pangalan ng Iglesia ni Cristo? Kasi ako akin lang naman ho yun eh. Konektado ho yan sa mga ginagawa ng ibang mga miyembro ng INC na nasa loob ng politika. At yung kamakailan lang na pag-courtesy call, itong si Vice President Sara Duterte, pwede ho tayo mali. Pwede ho tayo magkamali dito. Pero base ho dito sa sa mga asal nitong administrasyon na to, mahilig ho silang manindak. Diba? Mahilig ho silang manindak. Diba? Yung mga resource person, baka hindi ho nila nagugustuhan yung mga sagot ng mga resource person. Inaano ho sila, binabara sila, sinusopla sila, pinapakulong sila, at later on sa mga susunod na pagdinig, makakarinig ho kayo ng panibagong version dito sa mga resource person na to. Mga kababayan, bakit nagkaganon? Alam niyo sa Iglesia ni Cristo, kung hindi niyo pa alam, kung meron pong makaanib sa Iglesia ni Cristo na gumagawa ng masama, halimbawa pumapatay, nakasuhan, itinitiwalag po yan sa Iglesia ni Cristo. Okay, narinig din ho natin doon sa ating mga kakilalang INC. Totoo ho yan. Totoo yung sinasabi na yan itong si Gatonying. Yung mga gumawa ng kalukuhan, itinitiwalag mo talaga yan sa kanilang religion. Diba nga itong si General Torre, maraming naglabasan ng mga video clip na kung saan sinasabi nila itong si General Torre, member ng KOJC. Mabilis pa ho sa alas 4, naglabas ho ng pahayag yung ibang mga member ng KOJC na matagal nang tiniwalag yaang si Torre. Base ho dun sa mga inasal ni Torre dun sa KOJC, talagang ititiwalat po papaday, diba? Pero doon sila, kung pwede ho natin siguro tawagin zero tolerance. Pagka meron kalukuhan na ginawa ang miyembro, wala nang cheche puwitsega, sisibakan ho at tatanggal, titiwalag kagad. Itinitiwalag po. Ito nga si Leonardo, tiwalag eh.
Opo, sasabihin ko sa inyo, si Leonardo ay dating Iglesia ni Cristo. Pero ngayon po ba ay nasa iglesia? Wala na, tiwalag siya. Bakit? Sapagkat sa Iglesia ni Cristo, meron pong tinatawag na pagtitiwalag. Opo, may kinakailangan pong, sa iglesia, opo, meron pong ganong tuntunin sa iglesia. Patakaran ho nila. Kaya nagtataka ako, kung bakit sa statement ni Garma, ano ba gusto nilang sabihin? Gusto ba nilang sirain ang Iglesia ni Cristo? Kasi wala siya sa... Yun ho talaga, sa totoo lang, sinisira ho nila. At sa kumbaga sinasabay na ho nila doon sa kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa tingin ho natin, ramdam na ho nila, no? Ramdam na ho nila na itong mga religious group, hindi lang ho siguro itong INC, ramdam na ho nila na hindi natutuwa sa mga pinagagawa ng administrasyon na to. Sa tingin ho natin kasi una na dyan, kay OJC, panigurado, hindi ho natutuwa yung mga yan sa kanilang naranasan dito sa napaka-diktador na pag-uugali ng administrasyon na to. At sa tingin ho natin, nakabantay itong mga religious group na to, kung saan, nakikita ho nila ang mga kapalpakan. Pwede natin sabihin kapalpakan kasi pagka umulan, kitang-kita na merong pagkukulang ng ating pamahalaan. Pagka naman na ayuda, puro na lang ayuda, at walang konkretong direksyon ng ating bansa dito sa administrasyon na to. Kaya, sa tingin mo natin dito sa mga religious group na to, ngayon pa lang, inaayos na nila yung kanilang mga listahan kung sino yung susuportahan nila ng pagkasenado sa 2025 midterm election. At sana, i-consider ho nitong mga religious group na to yung mga kandidato nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kasi makikita naman ho nila ang kaibahan ng pamumuno ni Tatay Digong at itong si Marcos Jr. Doon kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, nakita ho natin na napakalaking pagbabago ang nangyari sa ating bansa, kriminalidad, pagdating sa korupsyon, pagdating sa security, safety ng ating mga anak. Kitang-kita ho yun, naramdaman yan ng mga kababayan natin. At sana umaasa tayo na tulungan tayo nitong mga religious group na to sa ating laban na wakasan na ang mga kalokohan ng administrasyon nito si Marcos Jr. Tuloy. Pero wala ho tayo sinasabi dito na itong mga INC at silang itong susuportahan nila. Hindi ho natin na pwedeng pangunahan yan. Kumbaga lahat ho tayo dito ay nakaabang lang kung ano yung mga susunod na kaganapan. Hindi ho natin pinangungunahan. Ang sinasabi lang natin dito, sana ikonsidera at ikumpara yung pamumuno nitong isang nag-i-endorse nito at pamumuno nitong isang nag-i-endorse na to. Tignan ho nila, timbangin nila, noong bang administrasyon nitong mama na to, naranasan namin itong mga ganitong klaseng bagay, na ngayon bang administrasyon na to, ano bang nangyayari sa ating bansa. Sana ganun ho nila timbangin para, kasi yung mga personalidad na i-endorso nitong mga, nitong mga leader na to, sila ho yung refleksyon kung anong klase ang pagkatao noong leader na nag-i-endorso sa kanila. Sila ho ang refleksyon sa kung anong mangyayari sa susunod na 6 na taon sa pamumuno nitong mga senador na iluluklok natin sa 2025 midterm election. Lagi kong sinasabi dito, bantayan ho natin ang mga susunod na kaganapan at talagang wag ho tayong basta-basta maniwala, magpabudol, kahit sa mga sa mga vlogger, piliin nyo lang ho yung talagang pagkakatiwalaan nyo dahil ngayong mga panahon na to, marami hong mga bumabalentong marami ho tayo nababalitaan na yung mga kasama natin, nagkakaroon na ng, tawag dito, ligawan galing sa administrasyon. Niniligawan na yun ibang mga vlogger. Wala siya sa usapan Maliban na lang kung ang gusto po ng liderato ng Kongreso o ng pamahalaan, awayin natin yung buong Iglesia ni Cristo. Correct. Opo, ito, tanong ni Anastasia Alves. Iyon ang tanong. Iyon ba ang direktiba ng pamunuan ng pamahalaan nitong mga matataas na leader na to? Iyon ba ang kanilang yun ba ang instruction sa kanila ng kanilang mga leader at maguluhin at takutin o masyado na hong obvious na
ano ito, itong dalaw na to ng House of Representatives, konektado ho talaga sa 2025 midterm election. Kaya, ako, kung ano man ang mangyari, no, hindi ho tayo member ng tag dito, ng INC, pero kung sakaling mangyari ho sa kanila, wag naman sana na conwood, yung nangyari sa kay OGC, napaka-extreme na ho nun, medyo, na yun, malabo nang mangyari yun, no? Pero, if ever, no, makakaasa yung mga kaibigan, mga kapatid natin dyan sa, dyan sa INC, no? Susuportahan ho natin sila basta nasa tama. No, yung kung ano yung pinakita nating suporta dyan sa kay OGC, yun yung may papakita nating suporta dyan sa INC. Dahil, panghihimasok na naman ho ito sa sa church Si Perrado nga yun, kaya nga pinaghiwalay yun para, kasi pagka pinagsama mo yan, madulo. Ito namang mga crocodile dyan sa House of Representatives, pinipilit ho nilang minimetos-metos. Opo, tama po kayo. Ganun po sa iglesia Ganun po sa iglesia kapag ka may, merong isang kapatid na damay sa isang krimen, itinitiwalag po ng pamamahala, especially kung kinasuhan na. Hindi po tama ito Bakit po hindi namin, ako mismo, paano hindi ko iisipin na merong sadyang inilagay ang pangalan ng iglesia doon? Nabasa naman na ninyo yung statement ni Garma Correct. Tama naman yung punto ni Talagang sinadya yan. Di ba, ang nila, yung, banat nitong mga crocodile, kasi nagulat nga kami, bigla-bigla, meron ka affidavit. Hindi nga namin nabasa, pero yung tanong naka-ready. Di ba, di ko pa kayo nagtaka doon? Sinasabi nitong mga congressman, na kesyo, wala silang kamuwang-muwang na biglang lalabas itong si Garma, tapos meron siyang bagong sworn affidavit. Meron mo siyang ganito. Pero, noong nagkaroon na ng tanungan, mabilis pa ho sa alas 4, itong mga crocodile, kumpleto ho. Back to back na mga tanong, naka-ready para dyan sa affidavit na yan. Di ho partida, di pa ho sila naganda, gulat pa ho sila doon sa lagay na yun. Paano na lang ho pagka naganda pa sila? Anak ng towa. Pwede nyo nga itanong, ba't ba nakalagay yung pandito? Hindi, huwag mo na isama yan dahil sa, ano ba yun? Paano yung ibang pulis? Di ba katoliko yung ibang pulis? Mahirap kasi, pwede ba namang, porkit merong isang INC member, sasabihin mo na yung pambihira naman, no? Correct. Baliw kasi yun, yung ginawa nila dito sa INC na talagang kinaladkad ho nila ang pangalan, yung katagang INC. Yun pala mo talagang masyado na ho silang nagpapahalata na ramdam na ho nila na itong mga, itong mga grupo na to, kita ho nila ang mga kapalpakan na nangyayari ngayon sa ating bansa. Yan ang sinasabi ko, walang ganunan. Kung gagawin niyo yun, sabihin nyo, ito, si Congressman Dan Fernandez, ako po ay isang Katoliko. Magtatanong po ako sa isang Katoliko din. Ito pong sinungaling na ito, Katoliko po ito. Sasabihin niyo ba yun? Hindi. Correct. Tama. Kababayan, hindi po. Tama ho yung punto na yan ni Kato Nying. Pero hindi ho tayo, dito kay Kato Nying, dun sa ibang mga pananaw niya sa politika, ha? Ito lang ho, pinag-uusapan natin ito dahil member ho siya ng INC. Pero kung hindi ho siya member ng INC at meron siyang pananaw dito sa bagay na ito, hindi ho natin papakinggan yung mga litanya na yan. Dito pinag-uusapan natin dahil member ho siya ng INC. Malinaw ho yan, ha? Hindi pa ho tayo, kumbaga, dito kay Kato Nying, wala nung nagdaang eleksyon hanggang ngayon. Oo, pa ho yan, kumbaga, medyo alamanin pa ho tayo dyan. Ayun lang hong pananaw niya dyan sa mga litanya na yan, itong si Rina Garma. Hanggang doon lang ho. Pagkatapos ho nun, tapos na. Wala na ho. Style. At hindi po tama yun kasi hindi naman to usapang pang-relihiyon. Hindi naman religious issue to. Hindi to religious issue, mga kababayan. Alam niyo uulitin ko lang. Diba?
magsasalita doon. Halimbawa lang to, ha, sample ko lang. Ha. Aba, si congressman ako, sabihin niya, o ikaw Kasyong, ano ba reliyon mo? Hindi kasi usapang reliyon to eh. Correct. Natutumbok ni Ikatunying. Hindi po ito usapang reliyon, mga kababayan. But anyway, nagtatanong lang, yung bang iisip ka tuloy, ano ba layunin? Ano ba pakay? Ano ba pakay nitong ating mga kaibigang mambabatas? At pati na rin mismo ni Garma, di ba? Ano ba pakay? Para bigla pa ninyong babanggitin ng pangalan ng Iglesia ni Cristo. Ano pakay? Natural. May pakay dyan, mga kababayan. Rail buggy. Affidavit ni Garma yan. Pwede bang pakialaman ng Congress yan for the purpose of transparency? Kayo naman, oh. Para naman kayong ipinanganak kahapon. Affidavit ni Garma yan. Pwede bang pakialaman ng Congress yan for the purpose of transparency? Kayo naman, oh. Para naman kayong ipinanganak kahapon. Huwag yung tatanungin ng ganyan itong si maliwanag po sa sigat ng araw, yung paiyak-iyak nitong si Garma, meron akong problema dun sa affidavit niya. Basta, yun lang ang tanong natin. Bakit na-single out na naman ang Iglesia ni Cristo dito? Bakit? Meron ba kayong pakay? Ano ba pakay ninyo? Oh? Anyway, mga kababayan, bakit nyo kailangan banggitin yun? Anyway, maraming salamat po sa inyo.